So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa... Tingnan niyo ha. Encourage talaga yung pagkaintindi niya doon sa karapatan, mga kababayan. Sino ngayon ang fake news peddler, mga kababayan? Ang sinabi ni Sara Duterte, according to the reporter, mga kababayan, ay karapatan ninyong magalit sa gobyerno. Anyat sinasabi dito na ini-encourage na magalit yung mga tao. PCO, alam nyo, ang trabaho kasi ng PCO dapat gine-get across, kino-communicate, Presidential Communications Office, yung mga programa, mga proyekto, mga polisiya ng Pangulo. Hindi para kayo ay magsilbing mga attack dogs. Bayan na until now, kahit hirap nang maglakad si former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, natatakot pa rin itong kampo ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, dito kay former President Rodrigo Duterte, kahit wala itong pera, mga kababayan. Okay, mga magandang araw po sa inyong lahat, and welcome po dito sa ating Tabunan PH channel, mga kababayan. And nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon, mga kababayan. At ito, katatapos lang ng press briefing ng bagong PCO Undersecretary, mga kababayan, na si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ako. Kasi nga raw, tinanggap niya yung trabaho para labanan yung fake news, mga kababayan. At yet, naku, itong isa nagpapalagana pala ng fake news, mga kababayan. Okay, ito, pakinggan natin. Okay. Nako, tingnan nyo hanggang sa huli, mga kababayan, kasi until now, binabanatan pa rin nila si former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Explain natin kung bakit, and then at eto, binanatan itong bagong PCO Undersecretary ni si Attorney Claire Castro ni Attorney Topacio, mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo hanggang sa huli, kasi nako, may banat dito si Attorney Topacio, kasi nga, nagiging attack dog, mga kababayan. Instead na gawing yung trabaho niya na i-explain kung anong mga programa ng ng Pangulo, mga kababayan, nagiging attack dog, mga kababayan. Well, of course, expected naman yan. Kasi in the first place, mga kababayan, vlogger ito, at itong abogado na ito, vlogger ito, mga kababayan, at palaging tinitira niya si former President Rodrigo Duterte. Lahat ng mga Duterte, mga kababayan. At ito na nga, kinuha na siya. Ginawang official na taga-tira ng mga Duterte, mga kababayan. Wala na may mga kababayan. Ito, umpisa natin, mga kababayan. Paki-like and share ng video natin, mga kababayan. And then, subscribe na rin po sa ating channel. And then, sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, palakpakan kayo. Ito, umpisa natin, mga kababayan. Pakinggan natin itong parte na ito. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Ang sinasabi, mga kababayan, sinasabi ni Pang iwan ko ba, mga kababayan, sinong may mali dito? Yung pag-interpret, mga kababayan, sa mensahe o yung nagdi-deliver ng mensahe, mga kababayan? Kasi yun nga ang sinabi, tinanong ng reporter, ang sinasabi naman ni Duterte daw ay naintindihan nga na tayong mga ordinaryong Pilipino ay may karapatan na magalit sa gobyerno. Ang interpretasyon nitong at bagong PCO Undersecretary ni sa Attorney Claire, mga kababayan, ay ini-encourage daw. Diba? Ano ba ang Tagalog ng encourage, mga kababayan? Ha? Nasaan yung saan parte yung
sinabi ng reporter na in-encourage ni Duterte na magalit itong mga tao. Ang Tagalog ba na encourage ay karapatan? O ano tawag nyo dito mga kababayan? Kasi nga raw lalabanan niya itong fake news mga kababayan. Ang tindi naman ni ma'am. Grabe, ano kayang ininom nito, mga kababayan? Ininom lang. Baka kape. Kasi matindi yung interpretation niya sa karapatan, mga kababayan. Ang translation niya sa karapatan ay in-encourage, mga kababayan. O, diba? Mga kababayan, tingnan nyo, abogado ito mga kababayan, ha? Hindi ito ordinaryong tao na kinuha lang na gawing communications officer mga kababayan. Abogado po ito, Attorney Claire Castro mga kababayan. Yet ang interpretation niya sa karapatan ay ini-encourage mga kababayan. Hindi ba ang tindi? Ito, pagpatuloy natin. Gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. No? May balita po ba dyan mga kababayan? Kasi ako mga kababayan, naghanap ako ng balita na kung saan binansagan daw si former President Rodrigo Duterte na most corrupt na official mga kababayan. Naghanap ako, wala akong makita mga kababayan. Baka lang, meron, pero hindi ko nakita. Paki-comment nyo dyan mga kababayan kung talagang totoong sinasabi dito ni Attorney Claire Castro mga kababayan. Kasi sa mga nakaraang taon, mga kababayan, nung mayor pa si former President Rodrigo Duterte, ang daming awards na nakuha ng Davao mga kababayan. Ang daming awards na nakuha ng Davao. And yet, ito, 2017 daw, 2016, 2017, binansagan daw si former President Rodrigo Duterte na isa sa mga pinakakurap mga kababayan. Kung meron mang balita dyan, i-post nyo dyan para makita natin mga kababayan. Kasi wala akong makita until now mga kababayan. Well, anyway, assume na lang natin na totoo, and yet later i-explain natin mga kababayan na bakit until now yung mga tao hindi naniniwala dito sa mga sinasabi nila. Okay? Again, tingnan niyo yung tanong ha, kanina, simpleng tanong lang. Ang tindi nito mga kababayan kasi nga, siya na mismo nagsabi mga kababayan na kung saan yung presidente nga hindi nag-react. Walang reaksyon niya yung presidente. Kasi mga kababayan, in the first place, si Vice President Sara Duterte parte ng gobyerno mga kababayan. Kaya sinasabi ni Sara Duterte, may karapatan kayong magalit sa amin. Sa gobyerno, kasali na dyan si Sara Duterte, of course mga kababayan. Kaya hindi nag-react yung presidente na si Bongbong Marcos. Sinong nag-react mga kababayan? Ito. Itong PCO mga kababayan. Tinanong lang anong reaksyon niya doon sa sinabi na may karapatan yung mga taong magalit sa gobyerno. Ang layo na ng sagot nito mga kababayan. Pumunta na doon sa issue ni former President Rodrigo Duterte. Anong tawag niyo dyan mga kababayan? Diba attack dog? Anyway, baka nga kinuha siya para dyan mga kababayan. Para nga pang-attack din doon sa kay former President Rodrigo Duterte. Tingnan nyo hanggang sa huli mga kababayan kasi explain natin ito mga kababayan kung bakit until now. Isipin nyo wala na sa posisyon si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, and yet itong mga taong to panay banat, panay bato or panay hila dito kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan. And yet of course, alam naman natin lahat na hindi na pwede tumakbo si former President Rodrigo Duterte. So basically,
wala sa isip ni former President Rodrigo Duterte na makabalik pa sa anong posisyon. Or pa ngayon, tumatakbong mayor. Of course, mayor lang. Kasi pwede. Pero bilang presidente mga kababayan, wala na sa plano. Kung mayor lang, wala ka naman. Ang magagawa mo lang bilang mayor ay doon lang sa city mo mga kababayan, hindi sa buong bansa. Diba? And yet, until now, tinitira pa rin nila itong si former president. Again, tingnan nyo hanggang sa huli, explain natin ito. Pagpatuloy muna natin to. Natatandaan niyo po ba yun? Nung, po. Oh, naghanap ng kodigo mga kababayan. 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Oh, anong balita kayang hinahanap nito mga kababayan? 2016 daw, dineclare si former President Rodrigo Duterte na second corrupt official of the government mga kababayan. Oh. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lang, Aba, handa si Ma'am talaga mga kababayan, nakalain niyo yan. 'Di ba? Oh? Sa lahat ng tinatanong diyan mga kababayan, yan lang yung pinaghandaan niya. Oh, last press briefing niya doon sa pagbenta ng gold mga kababayan, hindi siya handa doon. Kasi nga niloloko tayo, yung GIR daw mataas, ibig sabihin walang problema sa gold. Naku, hindi alam yung GIR mga kababayan. Ang GIR ay Gross Investment Reserve, yun, hindi yun gold mga kababayan. Niloloko tayo. Oh, kasi nga raw, lalabanan niya yung fake news. Sinong naglabas ng fake news ngayon mga kababayan? Nako, at eto, diba simpleng tanong lang. Oh, sinabi lang ni Sara Duterte na may karapatan yung mga Pilipino na magalit sa gobyerno. Ang layo na ng narating mga kababayan. Oh, pinaghandaan talaga na, ano, di ba? Patuloy natin. Ano sinasabi pa niya dito? tama natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. Di ba akala nyo pag open pa lang niya ng laptop mga kababayan, nandyan na kagad yung balitang hinahanap niya. Ako kanina pa ako na humahanap kasi nung narinig ko to, hinahanap ko na talaga kagad mga kababayan. More than 1 hour na akong naghahanap ng statement ni Pangulong Rodrigo Duterte at balita na yan, hindi ko pa mahanap mga kababayan. Siya, ka-open pa lang ng laptop, nandyan na kagad mga kababayan. Ang tindi naman ni Mama, ang ready naman. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. Napaka-noble naman ang sinasabi niyo, Ma'am. Paanong hindi? So gusto niyo pipikit na lang kami mga madam? Oh, gusto niyo pipikit na lang kami sa mga ginagawa niyong katarantaduhan dyan? Di ba? Pipikit na lang kami doon sa 174 billions mga kababayan na inutang nyo doon sa Export-Import Bank of Korea mga kababayan para doon sa Panay Guimaras Bridge na hindi naman sinimulan at hindi na natin alam kung nasa na yung pera. At pipikit na lang kami na kinunan nyo yung budget, kinunan nyo ng pondo yung PhilHealth at nilagay nyo dun para sa the same project na Panay Guimaras Bridge mga kababayan. So gusto nila pipikit na lang tayo dito. Gusto na lang nila na sabay-sabay tayong aangat. Paano tayo aangat nito mga kababayan? Kung sila lang ang may alam kung nasaan yung 174 billion na inutang at kung nasaan yung pondo ng PhilHealth na transfer doon sa National Treasury mga kababayan.
Oh. Yung Solicitor General nga, hindi alam kung nasaan. Stop it. Oh. Stop it. Di ba? Hindi nga alam ng Solicitor General. Hindi nga siya nakasagot doon sa tanong ng judge doon sa Supreme Court, mga kababayan. Anyat gusto nila Gusto nito ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na dapat in-encourage na magkaisa. Wala talaga tayo Nako, magaling lang itong tumira kay Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Nako, wala tayong maasahan dito. It's arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ina-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Of course ngayon, kasi ngayon ang daming kababalaghang nangyayari ngayon, madam. Hindi mo ba nakikita yan? Yung PhilHealth, yung 2025 budget, yung issue sa bicameral committee meeting, madam, hindi mo ba napansin yan? Yung pagproseso ng impeachment case laban kay Sara Duterte, hindi mo ba napakita yan, madam? Nako, ano ba naman yan? Sige, patuloy natin. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa... Tignan niyo ha. Encourage talaga yung pagkaintindi niya doon sa karapatan, mga kababayan. Sino ngayon ang fake news peddler, mga kababayan? Ang sinabi ni Sara Duterte, according to the reporter, mga kababayan, ay karapatan ninyong magalit sa gobyerno. Anyet sinasabi dito na ini-encourage na magalit yung mga tao. Mga kababayan, di ba? Sinasabing destabilization at pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Di ba? Destabilization na din, mga kababayan, ng layo. Sinabi lang naman karapatan, destabilization na kagad, mga kababayan. Di ba? Tingnan ninyo ha. Yet, nung sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, na patungong magiging diktador itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan, ako, ang ingay nila, mga kababayan, kasi nga raw hindi totoo. Mga kababayan, di ba? Ang ingay nga. Hindi nila alam. Technique yun ni Pangulong Duterte, mga kababayan, na para inunahan niya para hindi gawin ni Bongbong Marcos. Technique, hindi. Ito talaga, mga kababayan, na pinapakita dito na mas magaling talaga si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kasi ito, inunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, inaakusahan na patungo magiging diktador na itong si Bongbong Marcos. Ang technique po yan para si Bongbong Marcos hindi niya gagawin yan. Kasi mapipressure ngayon si Bongbong Marcos, mga kababayan, na i-prove niya ngayon na hindi totoo yung sinasabi ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. So basically, para ma-prove yan, na ma-prove nila na mali si former President Rodrigo Duterte, hindi siya magiging diktador, of course. Di ba? So technique mo, hindi nila alam yan, mga kababayan. Ako pa nag-explain. Dapat matuto, dapat mapanood lang video na ito, mga kababayan, para maintindihan nila ito, mga kababayan. Kaya inunahan sila. Anyet, naku, daldal ng daldal kasi nga raw fake news, mga kababayan. Ngayon, sinong fake news? Sinong fake news? Sinasabi lang na naintindihan namin kayo, may karapatan kayong magalit sa gobyerno. Anyet, sinasabi dito na ini-encourage na magalit yung tao para daw sa destabilization. O sinong fake news ngayon, mga kababayan? Mag-comment kayo dyan. Diba? Ito, papatuloy natin. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong
pag may banat po yung mga Dutertes against him. Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin that definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Hindi. Sobrang react nga niya doon sa tinawag nga niyang sinungaling si former President Rodrigo Duterte doon sa sinabi na may issue yung proseso ng 2025 budget kahit hindi niya alam kung anong kinokomentan. Nako, budol talaga to. Isip niya, ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suggestion. Thank you, ma'am. Suggestion talaga mga kababayan. Ang dami na palang English translation ng karapatan mga kababayan. Encourage at suggestions na pala. Nako, ang tindi. Kaya tuloy binanatan ito ni Atty. Topacio mga kababayan ito. Tingnan nyo ha. Si President Bongbong Marcos nga walang reaction doon sa sinasabi ni Sara Duterte mga kababayan. Siya lang may reaction dito. Siya lang nagalit. Siya bang Pangulo mga kababayan? Sa pagkakaalam natin, PCO Undersecretary lang to. Hindi naman to Pangulo. Parang bakit siya yung galit dito mga kababayan? Ito, tingnan natin. Pakinggan natin si Atty. Topacio mga kababayan. Oh. Anong masabi ni Atty. Topacio dito sa bagong PCO na si Atty. Claire Castro mga kababayan? Again, isipin nyo, March 1 pa dapat ito mag-umpisa mga kababayan. And yet, ngayon nag-assume na mga kababayan ha. Naku, excited. Okay, ito pakinggan natin. Ano masasabi ni Atty. Topacio dito? Base sa datos, hindi niya inuupakan yung mga kalaban ng Pangulo. Yun, very professional. Ito, hindi communications specialist ang kinuha eh. Attack dog eh. Pangalawa, kasi sabi ko una, baka ang isipin ng mga tao, ang policy lamang ng Pangulo ay wala, kundi siraan ang mga Duterte. Pangit po. Yan yung sinasabi natin mga kababayan. Pangit. Yung ginagawa noong mga bungabatikos, hindi yung mga bungabatikos mismo. Kasi gwapo naman si Jay Ruiz eh. Oo, pangalawa, nagkaibigan natin siya si Jay Ruiz. Marami na kaming labanan na magkakampi kami. Na kami ay nagtagumpay. Alam niya yan, walang masamang tinapay. Lamang, yung ibang mga kasama niya dyan, tira ng tira. Pangalawa, negative ang dating ng Pangulo sa halip na positive. Di ba? Binabatikos na nga siya doon sa suka-suka comment eh. Hindi na mahirap. Oo, ang Pangulo, ikaw ang, di ba, kaya nga number 1 ka. Ikaw ang number 1 citizen ng Pilipinas. Ikaw ang chief executive. Dapat, ikaw ay Pangulo ng lahat ng tao. Dapat, you should be above the fray. Yun. Protected. Oo, professional lang, walang kinikilingan. Ang problema, hindi nga niya alam kung paano magiging Pangulo. Di ba? Yan yung sabi ni Sara Duterte mga kababayan. Hindi nga niya alam kung paano magiging Pangulo. Tingnan nyo yung nangyari doon sa PhilHealth at sa yung inutang na 174 billion. Anong ginawa ng Pangulo? Walang imik. Siguradong alam niya yan. Wala siyang pakialam kung anong ginagawa ng Kongreso dyan. Di ba? Ngayon, alam ko may eleksyon. The president is a political animal. Kasi, Sana yan, kayo ay naging attack dogs. Ay baka gumit na lamang ang Pangulo dito sa napipintong. And we will always ascribe good faith to anyone, pati ang ating Pangulo, nung sinabi niyang siya ay tutol sa impeachment. Opo. Kaso mo, etong mabigat eh, yung mga nasa PCO ngayon, di ba, pinalitan si Mel Robles. Yung mga nasa PCO, alam nyo, ang trabaho kasi ng PCO dapat gine-get across, kino-communicate, Presidential Communications Office, yung mga programa, mga proyekto, mga polisiya ng Pangulo. Hindi para kayo ay magsilbing mga attack dogs. Nagiging attack dog kasi mga kababayan. Yan yung sinasabi natin dito. Oh. Kaya tingnan nyo yun, di ba? Kakatapos lang na video na pinakikita ko sa inyo. Simpleng tanong. Ang layo na nang narating yung sagot. Ang layo ng sagot talaga mga kababayan.
Kaya ito tuloy binabanatan at tinawag tuloy na attack dog mga kababayan ni Atty. Topacio. Itong bagong PCO na si Atty. Claire Castro mga kababayan. Kasi, number one, pagka kayo ay naging attack dogs, ay baka isipin ng mga tao na yun talaga ang policy ng Pangulo. Kasi dapat professional tayo. Kita niyo yung spokesman ng Pangulo ng Estados Unidos. Yung babae na maganda. Nasira. Hindi nasira. Alin? Ano siya? Very professional siya sa pagsagot. Walang Ay, yung batikos. isa, yung isa. Hindi, yung bago ngayon. Ay, yung Di ba? bago, O, yung opo, bago. opo. Very professional. Pag tinanong siya, kung hindi niya alam, hindi siya magbibigay ng opinion. Sabihin ko, hindi ko pa alam, I will check. Yun. I'll get back to you. Kung merong isang bagay na may datos, ang sagot niya base sa impormasyon na verified. Opo. Base sa datos. Hindi niya inuupakan yung mga kalaban ng Pangulo. Yun, very professional. Ito, hindi communications specialist ang kinuha eh. Na attack dog eh. Pangalawa, kasi sabi ko una, baka ang isipin ng mga tao, Tatakdog talaga mga kababayan. Nako. Well, anyway, stop lang muna natin dyan mga kababayan. Explain natin ito. Tingnan nyo mga kababayan ha. Ang kinuha, of course alam natin vlogger ito si Atty. Claire Castro mga kababayan. And parte ng freedom of speech and expression mga kababayan bilang vlogger, may karapatan siya. Karapatan yung ginamit ko na term mga kababayan talaga. Na sabihin ko anong gusto niya sabihin laban kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Anyet ngayon ginawa siyang PCO, extension niya ng pagkatao ng Pangulo mga kababayan. At ito, sinasabi ni Atty. Topacio mga kababayan na dapat bilang PCO hindi ka dapat attack dog mga kababayan. Anyet anong nangyayari dito? Tingnan ninyo. Halatang halata mga kababayan, simpleng tanong. Yung karapatan translate na in-encourage. Yung karapatan, translate na nag-suggest, mga kababayan. Diba? Kalain nyo yan? So, halatang halata na kinuha ito para magiging attack dog laban sa mga Duterte, mga kababayan. Tingnan niyo ha. Bakit until now, binabanatan pa rin nila si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan? Tingnan natin. Malaking disadvantage si Pangulong Rodrigo Duterte ngayon mga kababayan sa current situation niya. Malaking disadvantage. Okay, bakit? Ito. Number one, mga kababayan, in terms of physical ability mga kababayan, of course, nakikita naman natin mga kababayan na si Pangulong Rodrigo Duterte ay hirap na nga maglakad mga kababayan. Hirap nang maglakad, hirap nang magsalita. Pangalawa, hirap magsalita. Hindi na makapag-straight na hindi talaga. Parang yung hindi na mabilisang magsalita mga kababayan. 'Di ba? Kung napapansin niyo. Of course, until now matapang pa rin. Nakikita pa rin natin 'yan sa kaniyang mga inilalabas na mga pahayag mga kababayan. Then pangatlo mga kababayan, yung disadvantage ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, wala na siya sa posisyon ngayon. Ordinaryong tao lang. Mayroon nga lang siyang inendorso na mga kandidato, mga kababayan. Kasi ito yung mga tao sa tingin niya na sinishare yung principles niya bilang public officials, mga kababayan. Kaya inendorso niya ito. Again, anong ibig sabihin kapag wala ka na sa posisyon? Hindi wala kang power, mga kababayan, hindi mo kontrolado yung iba't ibang tao, yung iba't ibang ahensya, mga kababayan. Wala kang mautusan, wala kang makuna ng informasyon na mabuti, mga kababayan, or wala kang masyadong mapagkatiwalaan kasi wala ka sa posisyon eh. Diba? Walang pumoprotekta sa iyo kasi wala ka sa posisyon. Meron nga lang siyang personal bodyguards, mga kababayan, kasi nasa batas naman yan na pag former president ka, dapat mayroon ka. Okay? Then, pang-apat mga kababayan, na disadvantage ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, wala siyang pera, of course. Meron siyang pera sa bangko, for personal money lang yan mga kababayan. Yung pera na sinasabi natin, makinarya, para kalabanin itong mga kalaban niya, lalo na itong kabulastugan ng ginagawa ng gobyerno mga kababayan, wala talaga siya dyan. Diba? Wala siya, yun nga, tinatawag makinarya. Yung ginagamit nila ngayon,
Posible, pera yan ang partido nila, mga kababayan. O, yan lang yung ginagamit nila. Disadvantage yan, mga kababayan, ha? O, kung ako yung nasa posisyon, mga kababayan, halimbawa, ako yung presidente, ito yung mga disadvantages, mga kababayan. So, kung sa tingin ko, walang influensya itong si former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, sa tao, hindi ko napapatulan ito, mga kababayan. Kasi nga, yun nga, 4 na disadvantages ni former President Rodrigo Duterte. Yet, ang tanong natin, bakit until now, pinapatulan pa rin ng mga kalaban, lalo na ng Malacanang? Comment kayo dyan, mga kababayan. So, ibig sabihin dito, mga kababayan, na until now, kahit hirap nang maglakad si former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, natatakot pa rin itong kampo ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, dito kay former President Rodrigo Duterte, kahit wala itong pera, mga kababayan. Bakit? Ito yung mga dahilan, mga kababayan, na nakikita natin. Number 1, si former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, or ang mga Duterte, mga kababayan, hindi sila tinatablan ng kahit anumang paninira ng media, mga kababayan. Di ba? Hindi tinatablan. Kailan pa nag-umpisa yung paninira, mga kababayan, kung natatandaan ninyo? 2015 pa or 2016 pa nag-umpisa yung paninira. Sinong naninira? Yung liberal, mga kababayan. Pinangunahan ni Antonio Trillanes. May naniniwala ba? Of course, wala. Ang naniniwala lang, of course, yung mga taga-liberal, mga kababayan. Di ba? Sila lang yung naniniwala sa sinabi ni Trillanes. 2016 pa. Until now, mga kababayan, nawala na sa posisyon si Pangulong Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin, hindi tinatablan, mga kababayan. And since hindi tinatablan, mga kababayan, ito natatakot ang kampo ni Bongbong Marcos, mga kababayan. No? Kasi nga, until now, since hindi tinatablan, marami pa rin naniniwala dito kay former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kaya natatakot sila. Kaya panay paninira nila dyan sa mainstream media. Ginagamit yung mainstream media para siraan itong si former President Rodrigo Duterte. Ginagamit yung mga congressman, yung ibang senador, sino pa? Yung Malacanang, ito, yung PCO, bagong PCO Undersecretary, mga kababayan, para siraan si former President Rodrigo Duterte. Hindi nila magagawa yan, mga kababayan, kasi pangatlong rason, mga kababayan, yung mga ordinaryong tao mismo, mga kababayan, ang mayroong personal experience dito sa mga lahat ng mga nagawa ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Na kaya kahit anong takip nila dyan gamit ang mainstream media, mga kababayan, kahit sabihin, anong mga sinasabi nila? Sinasabi nila na mas mataas yung crime rate sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tinatawanan lang ng mga tao yan, mga kababayan. Kasi, personal experience ng mga tao, mga kababayan, safe sila nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte. Compared ngayon, mga kababayan. Ano pa ang paninira? May involved daw, protector daw ng drug lords, mga kababayan. Nako. Talagang walang naniniwala, mga kababayan. Kasi nakikita ng mga tao kung ano yung totoo, mga kababayan. Sinasabi nila na number 1 corrupt official daw si Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kababayan, walang naniniwala dyan, mga kababayan, kasi hindi yan yung na-experience ng mga tao, mga kababayan. Di ba? Ang nakikita ng mga tao ngayon, mga kababayan, ay ito, pamimigay ng ayuda, pagkawala ng pondo ng PhilHealth, pagdoble ng budget ng isang proyekto, kung saan umutang pa tayo ng 174 billion galing sa ibang bansa, mga kababayan,
para doon sa para pondohan yung isang proyekto mga kababayan. Oh. And yet, hindi pa inumpisahan, ginamit yung pera or missing yung pera, hindi alam kung saan napunta na yung pera. At the same time, kumuha ng pera sa PhilHealth, inilagay din doon kasi nga raw para din doon sa the same project mga kababayan. And until now, kasi nga hindi pa naumpisahan, missing pa rin yung pera. So dalawa nang hinahanap mga kababayan. Number one, yung inutang na 174 billions. Pangalawa, yung kinuha sa PhilHealth mga kababayan. Nako, yan yung mga nakikita ng tao ngayon mga kababayan. Ano pa? Ang nakikita ng mga tao ngayon mga kababayan, araw-araw mayroong binabalita na kung saan mga iba't ibang krimen sa iba't ibang lugar dahil sa paggamit ng illegal na gamot mga. Oh, tingnan niyo lang dyan. Oh, may sa isang araw may 3 hanggang 5 binabalita na kaso ng panggagahasa mga kababayan. May 3 hanggang 5 kasong pagpatay mga kababayan. Unfortunately, yung mga cases pa, relatives pa, kapitbahay, kamag-anak pa, kapamilya pa mga kababayan ang nag-uunay. Nag-uunay talaga. Ano bang Tagalog sa nag-uunay? Well, anyway, okay, yan yung mga rason mga kababayan. So again, bakit hindi nila masira-sira ito si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan? Eto, yun nga, sinasabi natin. Hindi tinatabla na paninira kasi na-experience ng mga tao ang totoong ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Diba? Kaya kahit anong paninira nila, hindi nila kayang siraan. Kahit anong gamit nila dyan sa mainstream media mga kababayan. Okay? So, dito na lang po muna tayo. And then, paki-like and share ng video natin mga kababayan. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Sa lahat na naman nakapag-subscribe na maraming salamat sa inyo mga kababayan. Okay. Kita-kita po ulit tayo sa susunod nating video. Then, magandang araw po sa lahat.